Okay, so para sa pagtatalakay natin ngayon, aalamin natin ang isang napakalaking kwento. Kwento to ng buong sensinukop, may matinding labanan, may malaking nawala, pero sa huli, mayroong isang di matitinag na tagumpay. Yan ang sasagutin natin base sa tekstong ating sinusuri. So ito ang magiging journey natin. Para masundan natin ang epic na kwentong to, dadaan tayo sa 6 na yugto. Magsisimula tayo sa isang cosmic power struggle, titingnan natin kung paano nawala ang lahat, tapos yung ultimate rescue plan, yung sorpresang tagumpay sa krus, paano ito pinatunayan, at sa huli, paano maibabalik ang lahat sa dati. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Dito lahat nagsisimula. Sa mga salitang to na sinabi libong-libong taon na ang nakalipas. Isipin nyo, ito yung parang ancient code na naglalaman ng sikreto sa buong kwento. At habang lumalakad tayo sa ating pagtatalakay, unti-unti nating i-decode to. Dito nakasalalay lang lahat. Okay, unang bahagi, bago pa yung gulo, bago yung lahat ng problema, ano ba yung original setup? Paano ba dapat ang lahat? Well, ayon sa ating source, nagsimula ang lahat sa isang perpektong mundo. At ang sangkatauhan ay may napakahalagang papel dito. Imagine niyo na binigyan kayo ng susi sa isang napakagandang kaharian. Ganyan yung papel ng tao sa simula. Hindi sila ang hari, kundi sila yung pinagkatiwalaan, mga katiwala na mamahala at magalaga sa buong nilikha para sa tunay na hari. So, sa madaling salita, sila ang may hawak ng otoridad sa paraisong yun. Pero alam niyo naman, sa mga epic na kwento, laging may turning point, di ba? At sa kwentong ito, yung turning point ay isang malaking pagkakanalo. Ito yung eksaktong sandali kung kailan nasira yung perpektong kaayusan. Isang desisyon lang, isang pagsuway, pero grabe ang epekto. Yumanig ito sa buong kosmos. Yung koronang ipinagkatiwala sa tao, hindi lang basta nahulog, naagaw. At yung pamamahala, biglang napunta sa maling mga kamay. At ito, pakinggan nyo to. Ito yung mismong pag-amin ng magnanakaw. Sa isang paghaharap, mayabang na sinabi ni Satanas kay Jesus na ang kapangyarihan sa mundo ay ibinigay sa kanya. Pansinin niyo ha, hindi niya sinabing sa kanya yon in the first place. Inamin niyang nalipat lang sa kanya. Patunay yan na ilegal ang pag-agaw niya. So, sa gitna ng kadiliman at ng nawalang kaharian, may inilunsad na rescue plan. Siyempre, kung may kontrawida, dapat may bida. At dito na pumapasok ang ating bayani, yung pinakahihintay na tagapagligtas. Tingnan niyo tong comparison na to. Kitang-kita natin yung contrast, 'di ba? Sa kaliwa, yung unang Adan. Siya yung sanhi ng problema, yung nabigo. Pero sa kanan, yung huling Adan. Siya yung solusyon, yung dumating para bawiin ang lahat. So, umiikot ang kwento sa dalawang Adan na to. Yung isa, nagdala ng pagkatalo. Yung isa, nagdala ng tagumpay. Pero teka, paano niya yun babawiin? Dito pumapasok yung konsepto ng kamag-anak na manunubos. Kasi ayon sa batas noon, isang kamag-anak lang ang may legal na karapatan tubusin o bilhin pabalik ang nawala ng kanyang pamilya. Kaya yung manlilikha, kinailangang maging isang nilalang. Nagkatawang tao siya, naging isa sa atin para legal niyang mabawi yung nawala natin. At eto na, dumating na tayo sa climax ng buong kwento, ang pinakamahalaga at pinaka-decisive na laban sa kasaysayan. Ang nakakapagtataka, yung pinakalabanan ang itsura, pagkatalo. Isang lalaking nakapako sa krus, duguan, kahabag-habag. Paanong naging tagumpay yan? Kung titingnan mo lang sa labas, yun talaga ang iisipin mo, di ba? Ito na yung katapusan, talo na, tapos na ang kwento. Isang malaking kabiguan. Pero, eto yung mind-blowing plot twist ng bukong istorya. Yung mismong krus, yung sandata na akala ng kaaway ay gagamitin niya para manalo, yun pala ang ginamit laban sa kanya. Sabi dito, sa krus mismo naganap yung paghubad ng sandata sa kaaway. Sa krus mismo nagtagumpay ang ating bayani. Isang napakatalinong stratehiya na walang sinumang nakakakita na darating. At sa sandaling iyon, natupad yung sinaunang propesiya. Oo, natuklaw yung sakong ng bayani, nasaktan siya. Pero sa parehong pagkakataon, dinurog naman niya ang ulo ng ahas. Dito winasak ang lahat ng legal claim ng kaaway sa sangkatauhan, magpakailanman.
So kung tapos na pala ang laban sa krus, ano nang nangyayari ngayon? Bakit nandito pa tayo? Dito na natin tatalakayin yung aftermath, yung pagpapatupad ng resulta ng tagumpay na yun. At alam ko, ito yung tanong na nasa isip nyo ngayon, di ba? Kung panalo na, bakit parang hindi pa tapos ang laban? Bakit may kasamaan pa rin? Valid na tanong yan. Well, ang sagot ay nasa isang proseso. Isipin nyo, parang sa isang gyera. Kahit tapos na yung decisive battle at sumuko na yung general ng kalaban, may mga maliliit na laban pa rin, may cleanup operations. Ganon din dito. Ang legal na tagumpay ay tapos na. Panalo na sa krus. Ang nangyayari na yun ay yung pagpapatupad ng tagumpay na yun hanggang sa dumating yung final na paghukom. At sino ang mga pangunahing testigo sa prosesong ito? Tayo, yung mga mananampalataya. Yung bawat gawa ng katapatan natin, kahit na mahirap, ay nagsisilbing ebidensya sa buong sansinukop na ang daan ng Diyos ang tama at totoo. Ang katapatan natin ang nagpapatibay sa hatol na ginawa na doon sa krus. So, saan ba hahantong ang lahat ng ito? Dito na tayo papunta sa grand finale, yung huling yugto ng kwento. Sabi dito, darating ang araw na isasagawa na yung final verdict, yung kontrabida at lahat ng bakas ng kasamaan, kamatayan at pagrerebelde ay tuluyan at permanenteng aalisin. Isang total cleanup. At ano ang resulta? Isang ganap na restoration. Wala ng kamatayan, wala ng iyak, wala ng sakit. Lahat ng bagay gagawing bago. Yung nawala sa simula, hindi lang ibabalik. Gagawin pang mas maganda at mas maluwalhati. Kaya yung kwentong nagsimula sa isang nawalang hardin, magtatapos pala sa isang naipanumbalik na siyudad na parang hardin. Kompleto na ang bilog, isang perpektong katapusan sa ilalim ng tunay at karapat-dapat na hari. So, bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pagnilayan. Kung ito ang buong mapa ng kasaysayan, mula simula hanggang wakas, saang bahagi kaya ng paglalakbay na ito tayo matatagpuan ngayon?